Alam ko marami nagtatanong paano ba ako kikita ng extra kung halos wala na akong oras. Ang daming trabaho, kulang na nga yung sweldo, tapos sobrang pagod pa. Totoo na mahirap na sobrang busy ka na sa full-time job mo. Pero may mga realistic na paraan para makaipon. At kung kulang ang sweldo ay kumita ng extra kung sobrang hectic na ang schedule mo. Hindi ito instant pero kung gusto mo talaga makaipon, may disiplina ka at tiyaga, syempre, kaya mong gawing sustainable ang pagdagdag ng income mo. Dahil today pag-uusapan natin ang 7 tips paano makaipon at kumita ng extra kahit busy sa trabaho. Tip number 1, automate your savings. Okay, busy ka. So, ang una mong dapat gawin is set up mo na agad ang savings mo. Yung dapat hindi mo na ito iniisip dahil nga busy ka. Automatic na nagsisave ka monthly kahit na maliit na porsyento lang. Ang goal dito ay magsimula ka mag-ipon nang hindi mo kailangan ng malaking effort. Pag dumating ang sweldo, iset mo na agad na automatic na babawas ang savings sa account mo. Kahit siguro busy ka sa trabaho, may time ka pa rin, 'di ba, na mag-set up ng auto-debit savings account. Kahit 500 pesos to 1,000 pesos a month lang, hindi mo napapansin, pero over time, laki yung pwede mong maipon. Kaya kahit wala kang ekstrang oras, magagawa mo pa rin mag-save. So, sa pinakaunang tinuturo namin sa IMG, ang mag-save for their long-term healthcare. Kaya kung magsisimula ka mag-ipon, ito ang unahin mo at alam mo ba na pwede mong i-enroll ito para maging automatic na ang paghuhulog mo? If you want to know more about Kaiser Long-Term Healthcare, panoorin mo itong video na to na makikita mo sa screen. Ilalagay ko rin yung link dito sa taas ng video. Dito, tingnan mo na lang dyan. Panoorin mo yan after watching this video. Number 2, maximize your current skills. Kung wala kang oras para sa mga side hustle, tanungin mo ang sarili mo. Paano mo magagamit ang skills mo sa trabaho para kumita pa ng extra? Halimbawa, kung marunong ka ng Excel, graphic design, o may specific skill set ka sa trabaho, baka pwede mong gamitin yan para kumuha ng mga small freelance projects on the side, projects na hindi masyadong time-consuming pero may bayad. Extra income na yun para sa'yo. Number 3, invest in mutual fund na may dividends kang matatanggap. Ito real talk. Kung talagang walang oras ka para sa side hustle, maghanap ka ng investment na hindi mo na kailangan tutukan araw-araw. Isa sa pinakamadaling paraan ay mag-invest sa mutual funds or stocks na pwede mong pabayaan over time at yung may dividends kang matatanggap every quarter or every year. Kahit small amounts lang muna yung pwede mong i-invest buwan-buwan, eventually mag-grow din ito. If you want to know more about mutual fund, meron akong beginner's guide about it. Meron akong video na ginawa. Check mo yung video na yun later. Ilalagay ko yung link dito sa taas ng video. Number 4, rent out extra space or gamit sa bahay. Kung may mga gamit ka na hindi mo madalas ginagamit or may extra space ka sa bahay, pwede mo itong pagkakitaan. Pwede ka magpaupa ng parking space or iparenta yung mga gamit mo na hindi mo naman laging nagagamit tulad ng gadget or sasakyan mo or even appliances kung posible ha. Hindi ko pa ito nagagawa pero subukan mo kung kaya mong gawin. Hindi mo ito kailangan tutukan araw-araw pero pwede kang magkaroon ng extra income galing dito. Kung may mga gadgets ka na hindi mo nagagamit dahil busy ka sa trabaho, 12 hours ang duty mo araw-araw, meron kang gadget tulad ng PS5, camera, laptop o kahit ano pa yan na pwede mong iparenta. Additional income na 2,000 to 5,000 monthly, malaking tulong na yan pambawas ng gastusin at pwedeng pang-ipon mo. Tip number 5, try low-time commitment online jobs. Pwede ka rin maghanap ng part-time online jobs na hindi masyadong malaki yung oras na kailangan. Yung pwede mong gawin after work or during weekends for just 1 to 2 hours. Lahat naman ngayon, madali mo nang ma-access online. Mag-search ka lang sa Google or sa YouTube, madami ka nang matututunan at masusubukan na part-time jobs. Hindi man malaki agad ang kita, pero over time, dadami din yung magiging client mo. And at the same time, pwede ring dumami yung skills na natututunan mo.
Ako, IMG lang talaga ang sinubukan ko na part-time business na ngayon ay full-time ko nang ginagawa. Noon sa umaga, accountant ako sa isang malaking chemical company. Then sa gabi, after work, financial educator naman ako sa IMG. Since wala naman kaming quota dito, hindi ako nape-pressure kung may mga panahon na hindi ko nagagawa yung part-time business ko sa IMG. Pero simula nung tinutukan ko at binigyan ko ng time, nagawa ko mag-earn ng more than sa sinusweldo ko, and that's the time na nag-decide na akong mag-full-time. Meron nga ako napanood noon na video na kapag kinikita mo na daw sa part-time business mo or part-time job mo is 20% ng sweldo mo, given 1 to 2 hours lang ang binibigay mo na oras para dito, pwede ka na daw magplano na gawin itong full-time kasi sigurado na mas malaki ang pwede mong kitain kung bibigyan mo ito ng 8 hours or more pa na oras na pagtatrabaho. Ang kagandahan pa dito, hawak mo yung oras mo. Ibig sabihin, hindi ka na sobrang busy. Tip number 6, sell unused or pre-loved items. Kapag talaga wala ka ng oras para magkaroon ng extra job, pwede ka magbenta ng mga gamit sa bahay na hindi na ginagamit. Kaysa patuloy itong nag-iipon ng alikabok lang sa loob ng aparador o cabinet, pwede pa itong pagkakitaan. Mag-post ka lang sa mga online marketplaces tulad ng Facebook, etc. At minsan, mabilis mo pa itong maibebenta. Hindi mo kailangang mag-effort ng sobra, may extra income ka pa. Tip number 7, be open to start a small business. Kung talaga nangangailangan ka ng extra income dahil kulang yung sweldo mo pero wala kang oras dahil sa trabaho, I think dapat mag-isip ka na ng solusyon na pangmatagalan. Hindi kasi pwedeng lagi tayo nagrereklamo sa estado ng buhay natin na hindi tayo nakakaipon. Dapat maging open ang isip mo na magsimula ng maliit na negosyo na hindi naman time-consuming. Ito lagi nating naririnig sa mga tao kapag gusto, madaming paraan. Pero kapag ayaw, maraming magiging dahilan. Pinaka-best na business na pwede mong gawin is online business talaga. Para pwede mong gawin sa free time mo lang. Hindi mo kailangang maghanap ng pwesto dahil pwede mo munang gawin sa bahay. Matutunan mo lang mag-market online, eventually makakabenta ka rin. At kahit konti lang yung profit, over time, pwede pa rin itong lumago. Hindi naman kasi lahat ng negosyo, kailangan malaki agad yung kapital at yung oras na ibibigay. Tulad ng IMG business namin, maliit lang naman yung kapital nito para makapagsimula at pwede mo rin gawin online. Totoo, mahirap talagang humanap ng extra income lalo na kung busy ka na sa trabaho. Pero hindi imposible. Kailangan lang maging realistic tayo sa approach natin at maging creative sa mga paraan paano kikita ng pera. Hindi mo kailangan mag-resign sa trabaho para kumita ng extra. Pero pwede ka maghanap ng simple, time-efficient at realistic ways para madagdagan ang kita mo o income mo. Kaya kahit paunti-unti, bawat hakbang ay patungo sa mas stable na financial future. By the way, meron kaming free webinar kung saan tinuturuan namin ang mga Pilipino kung paano ang tamang pag-iipon at pag-i-invest ng pera. Kung gusto mo magkaroon ng free access, i-message mo lang ako sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa nelsembrano.cs@gmail.com. I-message mo lang yung salitang ipon para alam ko na gusto mo magkaroon ng access sa aming free webinar. Nakatulong ba ang video na to sa'yo? I appreciate if you comment kind words below at i-share itong video na to sa mga mahal mo sa buhay tulad ng pamilya mo, kaibigan mo at kakilala mo na gusto mo din kumita ng extra kahit sobrang busy na sa trabaho. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa'yo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.